Maaaring yun din ang dahilan kung bakit mas malakas si Mama Mary para tanggihan ang kasalanan din. No, unlike tayo, kasi tayo, meron tayong original sin, so yung concupiscence na tinatawag, yung this tendency to commit sin, ando doon. Although nabinyagan tayo, tama, no? Pero yung concupiscence na tinatawag, yung tendency to commit sin, hindi yun nawawala sa atin. Nando doon pa rin yung tendency magkasala. Although may mga sakramento naman ng simbahan para manatili tayong sanctified. Kaya nga ang kaligtasan sa atin, proseso, hindi siya one-time event lang eh. No? Patuloy tayong sinasanctify ng simbahan dahil nga, yun nga, may struggle pa rin eh. May struggle pa rin to commit sin. Papasukin na nga natin to. Ay, wala na eh. Papasukin ko sana eh. Hindi kita marinig, bro. Pag may umakyat, question lang siya, wag siyang magano. Oo. Wag siyang kukontra sa'yo. Ngayon kung kukontra siya, tatanong ka sa kanya, ganun ang ano. Para hindi magulo. Actually, kaya ang gulong kausap nila, literal kasi, yung interpretation sa Bible, masyadong literal. And then, ayun nga, sabi ko, hindi dapat kasi contextual, no? Okay naman gumamit ng Bible verse eh. Basta yung interpretation niya doon, nakakonekta pa rin sa konteksto ng aklat kung saan niya kinuha yung Bible verse. Hindi yung gagawa siya ng sarili niyang interpretation na malayo naman sa konteksto nung aklat na pinagkuhanan niya. Kaya minsan ayokong saka wala yata sa kanila bro yung ano eh, yung literal sense at spiritual sense. Ay, magulo sa kanila yun. Oo. Diba? Oo. Tayo diba? Ang hindi kasi nila naintindihan, hindi nila naintindihan, ang Biblia ay may human author at the same time divine author, diba? Yung Holy Spirit. So, hindi mo talaga siya pwede, bro, daw si Bro Jonathan. Hindi mo siya pwede. Oo. Kasi may spiritual sense. Tatlo yun, di ba? Yung anagogical, allegorical, pati yung moral sense na. Yun yung moral spiritual sense. Ano nga, diniscuss ko yan doon sa mga bata. Nagbigay ako ng halimbawa. Sabi ko, for example, ng literal sense, Temple of Jerusalem. Literal na yan. Wala lang ibang interpretation dyan. Talagang structure. Diba? Sabi ko, ang moral sense, your body is the temple of the Holy Spirit. Moral sense yun kasi itinutukoy doon na dapat mabuhay kang malinis kasi bahay, nananahan sa iyo ang templo, nananahan sa iyo ang Espiritu Santo. Sabi ko, yung anagogical naman, yung sinabi ni Jesus Christ na destroy this temple and in 3 days I will build this again. So pag sinabing allegorical, ibig sabihin tumutukoy kay Jesus, no? So yung templo tumutukoy kay Jesus Christ. Ang anagogical, ito yung tumutukoy sa malayong hinaharap, di ba, tama? Na kung saan merong tinatawag na New Jerusalem Temple, yung paghahari ni Jesus. So sabi ko sa mga bata, so may iisang bagay na pinag-uusapan, templo, pero pagdating sa Biblia, may iba't ibang meaning. No? Hindi laging literal. Merong moral, anagogical, and allegorical meaning. Dito may doon sila si sumasablay talaga. 143, may tanong siya ano daw yung darling sins. So ito, sasagutin natin darling sins ay yung kasalanang paborito sa tao. Para bang alaga niya yung kasalanan. Mahirap niyang i-confess, no? Kasi palagi niyang binabalikan. Ganun po yun, yung darling sins. Yung mga halimbawa, yung mga maling pagsismis, kahit na konsensya, hindi niya talaga maiwasan. Kaya isang bisyo, inom, sugal, loss, pride, parang lagi niya pinuprotektahan. So
So, delikado po yun, yung darling sins na tinatawag nila, yung paboritong mga tawag nito. Biblical insight din yan sa Hebreo 12 verse 1. Buwaksin natin ang bawat pasanin at ang kasalanang madaling kumapit sa atin. At papagtuhin natin ang takbuhing inalaan para sa atin. Yung kasalanang madaling kumapit, parang darling sin niya na palaging bumabalik. Ngayon ko lang narinig yun. Oo nga eh. Ako din. Kaya nga eh, sabi ko, Ako din. laging ko lang din na talagang meron na paboritong kasalanan pala yan, yung palagi mo siyang pinoprotektahan. Ginagawa. Hilig ba, yung paborito mong gawa. Kahit alam mong mali na. Opo. Kumbaga kay San Pablo, yung concupiscence nga palang, yung concupiscence, yung ginagawa ko yung ayaw kong gawin, yung gusto kong hindi ko ginagawa. Parang ganun nga kay San Pablo. Tama. Ganun yun. Ganun pala yan, darling sin pala yun. Darling sin pala yun. Kaya pala marami tayong matutunan dito sa Catholic Bible Study. Kaya tuloy-tuloy mo na vlogs, araw-arawin mo na kayo brother, mag-live para mag-Bible study tayo. Maganda itong ganito para masasanay tayo. Oo. Very good. Hindi, dapat bro, meron ding si Bro Gerald. Siyempre, hindi naman niya kakayanin araw-araw, puro siya. Minsan busy lang Dapat kasi. meron magdi-discuss, di ba? Tapos, mahirap din magawa ng presentation na Dapat din kakain ng oras. Hindi, kahit maiksi lang. Tapos, dapat sasabayan merong natin ang dapat merong magdi-discuss din. Oo. Para iba-iba, no? Hindi. Ako kasi wala akong presentation kaya si brother lang mayroon. Sa laptop yan. Sa laptop yan, bro. Oo, laptop yata yun Oo, laptop to. TikTok Direct live na siya, studio yung gamit ko. Bro, no? Kasi hindi pwede siya sa cellphone Hindi. Actually pwede pero limited yung yung pagkilos mo pag cellphone, unlike sa laptop. Ang dami niyang ang dami mong pipindutin, nakalabas lahat. Pag dinownload mo sa laptop yung TikTok live, bro, pag nag-live ka, ganyan na lalabas. Pwede ka na maglabas ng presentation mo. Meron kang pipindutin dito na i-upload mo yung presentation mo. Tapos pipindutin mo na lang siya dito para magpalit siya. Bro, bakit to si Bro Nicolas? Si Bro Nicolas. Si Nicolas yan Wait lang ha. Medyo bago pa lang ako dito sa... So, sagutin natin ito si kanina pa ito nagtatanong sana yun. Mayroon siyang gusto nang ipa-explain daw sana yun. Bro, gawin mo akong gawin mo akong moderator mo. Kahit ako, pwede mo akong gawin, bro. Moderator. The Solas, can you explain paano ba? How avoid this infinite? Sa settings yung bro Sa settings. Kahit ako, bro, pwede mo akong gawin. Sa set. Mari, mayroon kang ka-discuss. Para kami pwede ka mag-ano sabi, mag-invite. Wait ah. Pindutin mo yung bro, yung icons na tao. Lalabas dyan. Live settings. Lalabas dyan, live setting. Wait ko lang. Okay. Andiyan, disconnect ka nakalagay eh. Meron dyan live settings. Request management. Allow yan. moderators to manage guests. Yan bro. Add moderators. Wait, medyo para kami
Para kami bahala mag-operate habang nagdi-discuss ka. Pwede. So sagutin natin ito si Da Solas, hindi ko alam kung Katoliko ito eh. Ano daw, avoid this infinite regress. So ang ibig sabihin ng infinite regress po, sa philosophy po nito, infinite regress ay isang uri ng argument na o paliwanag na walang katapusang dahilan o paliwanag na sunod-sunod na hindi kailanman umaabot sa isang ultimate foundation o pinagmulan. Halimbawa, Solas, no? Ito yung mga halimbawa. Kung tatanungin mo, sino gumawa sa Diyos? Yan yung mga halimbawa. Sasabihin natin, may gumawa sa Diyos. Kalawa, tapos tanungin ulit, sinong gumawa doon? Tapos paulit-ulit ito na walang katapusan. Ito yung tinatawag na infinite, anong klase ito? Infinite regress. Ang problema kung walang unang sanhi, ito yung tinatawag na first cause na hindi talaga masigulan ang existence ng kahit ano. So paano ito maiwasan ng filosofiya o teolohiya? Dito sa Aristotle Aquinas, the first cause of inmoved mover. Una, yung may dapat na isang unmoved mover o uncaused. No, uncaused na hindi nagawa ng iba. Sa Kristiyano, ito ay ang Diyos. Ikalawa, self-existing being. Diyos lang ang may necessary na existing. Kailangan siya ay umiiral at hindi pwedeng hindi. Lahat ng iba pang bagay, ito yung tinatawag na contingent, nakadepende ang existence. Special revelation sa sinabi sa Biblia na in the beginning, God created the heavens and earth. Genesis 1:1. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan umantong sa endless chain kasi may absolute beginning na nakaugat sa Diyos. Pero kung natin sa infinite regress, walang katapusang hanap ng sanhi. Yan po yung infinite regress. Iwasan ito sa pamagitan ng pagtanggap na may first cause na hindi gawa ng iba. Walang iba kundi ang Diyos. Dito, magbigay tayo ng analogy. Ito, may ano ba yan? Sige, sige bro. Ano yan bro? Argumento ba ng atheist yan? Itong philosophy kasi ito eh. Itong mga mga philosophy kasi parang siya. Wari, sinong gumawa ng Diyos? Parang siya, marami siyang dahilan na talagang siya. Teka lang hinahanap ko yung Ito bro, dapat sinless din daw si Anne. Para daw si Mama Mary ay Immaculate Conception. Anong masasabi mo dun bro? Hindi niya naintindihan. No? Oo. Kumbaga ba, ang inaano niya na si Mama Mary, hindi niya naintindihan si Mama Mary ang Immaculate Conception, right? So dapat daw sinless din si Saint Anne. Hindi naman kinakailangan actually. Kasi bago pa ipaglay si Mama Mary, natanggap niya na yung kaligtasan ni Jesus Christ. Si Maria ang kailangang malinis kasi sa kanya dadaan si Jesus Christ. Teka, sino tong said? Tari medyo busy ako rito sa paggaano ng hindi. Sige bro, akong bahala. Katulad din natin si Moderator ka na ba? Moderator na bro. Pakiatin ko ba? Catholic yata ito. Sige. Catholic naman. Eh kapag bahala ka na magtanggal kapag binastos tayo, di ba? Ito si baka may tanong. Bro, yung tanong kanina bro sa infinite regress bro, kaninong galing pinupulan. Galing siya ng bro? Isang philosophy pinupulan ito sa unang Griego, sinaunang Griego pala ito sa mga filosofong gaya ni Arias. Mga filosofong gaya ni Arias. Aristotle. Greek philosophy. Aristotle, mga unang dahil na mga Christian philosophy. Kaya sinapol siya ni Saint Thomas Aquinas sa 13th century. Ginamit sa kanyang 5 ways proof for God's existence.
lalo na yung argument na first cause na hindi pwedeng walang katapusan ang chain ng mga sanhi, kaya dapat may cause yung tinatawag Diyos. Oh, hindi naman pwedeng walang katapusan na yung cost. Oo nga eh. Kaya si ano pala, nagipag-ano dito eh. Si Saint Thomas Aquinas. Kaya magagaling yung mga church fathers talaga natin. Gusto niya lagi may first cost. Hindi matatapos. Yung first cost dapat may pinagmulan. Hindi na matatapos yun. Kaya yung mga filosofi talaga. Ano ba naman sila? Yung nga, minsan tinatanong yung mga bagay na kutotosin, immaterial. Dahil, andyan naman na eh. Diba? I mean, lalika na tayo eh. Ano, wala bang ano? Yung, pati yung ano, no? Yung infinite regress, ginagamit pala niya doon sa Immaculate Conception. Hindi. Ano yung yes, problema yung sa Immaculate Conception? Ano bro? Problema. Ayaw nila tanggap yung kay Saint Anne nga daw. Kasi hindi kinakailangan malinis si Saint Anne. Si Mama Mary okay na, nasa kanya magsimula. Baka kasi ang iniisip mo, meron pa uli isa, Nicholas naman. Si Nicholas yan bro. Nahaharangan kasi ako dito pag tuwing may magpa-pop up, kaya ayun. So, bro, question lang bro. Sige. Si Saint Anne ba at si Saint paano to? Joaquin? Saint Joaquin. Kagaya ba nila Elizabeth? Baog ba siya at matanda na? Actually, meron ding sa tradition meron yang sinasabi na matanda na rin sila nung pinanganak nila si Mama Mary. Mm-hmm. Pero matanda, yun ang pagkakaintindi ko parang old enough para manganak pa. Pero hindi naman sinabing baog. Ang pagkakaintindi ko lang, old enough. Although wala sila sa Bible nasa apocryphal book sila. Nalimutan ko kung anong apocryphal book yun na mababasa. Pero hindi kailangan si Saint Anne na Immaculate Conception din. Si Mama Mary, okay, tinanggap niya yung kaligtasan ni Jesus bago pa man siya isilang. So nung pagkatanggap niya yung kaligtasan ni Jesus, hindi siya nadungisan ng kasalanan ni Saint Anne. Saint Anne definitely may original sin. So, nung dinala siya ni Saint Anne, hindi na siya nadampian ng kasalanan. Remember, di ba, punta tayo sa Book of Genesis, sa chapter 3. Di ba, nung magkasala si Adam at Eve, may pangako na ng kaligtasan doon. Di ba, ang sabi doon na yung binhi ng babae ay maglalaban sa binhi nung ahas, si Satan. Na kung saan, yung si Satan, yung ahas tutuklawin sa sakong yung binhi ng babae, at yung binhi naman ng babae tatapakan yung ulo ng serpent. Na ibig sabihin nun, yung pagtuklaw sa sakong nung binhi ng babae, yun yung kamatayan ni Jesus. Kasi yung babae doon si Mama Mary, then yung binhi ng babae si Jesus Christ. So, yung serpent, nung tinuklaw niya yung sakong, nung binhi ng babae, yun yung kamatayan ni Jesus. Then, yung binhi ng babae, natatapak sa ulo ng serpent, yun naman yung tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan. Now, may sinabi doon na merong enmity between the woman and her offspring, pati doon sa serpent, pati sa offspring ng serpent. Ibig sabihin, merong hatred. Hindi pwedeng pagsamahin si Maria at ang kanyang binhi si Jesus sa serpent, pati sa binhi ng serpent. Hindi pwedeng magsama. Yun ang dahilan kung bakit si Mama Mary, bago pa man siya
nasa sila pupunan ni Saint Anne, natanggap niya na yung kaligtasan ni Jesus. Para kasi hindi nga siya pwedeng malapitan nung kasalanan. Meron kasing enmity, no? Hindi po pwedeng magsama. Ano ba bro yung terminology yung ginamit doon? In-infuse ba? Infuse? Yung term na ginamit, I mean yung pagdadala niya ng walang kasalanan. Pagdadala sa kanya. Infuse ni ba? Saint Infuse? Anne. Oo. Yes, si Parang may narinig ako. yung si Crip, may tanong siya, Mama Mary is the ang tawag ko. Yes, ibig sabihin nila, The doon goat? ay yung modern slang, the greatest of all time. Pwedeng may dalawang paliwanag dito. Una, kung slang ang gamit, greatest of all time. Pwede natin sabihin na, sa pananampalatayang Katoliko, si Maria, ang pinakadakila sa lahat ng nilikha ng Diyos. Higit pa sa mga anghel at santo. Dahil siya ang ina ng Diyos at walang kasalanan. Pero siyempre si Jesus lang ang Diyos at tagapagligtas. Ang greatness ni Maria ay dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sa kanyang sariling merito niya. No? Sa ikalawa, kung insulto naman sa literal goat, kambing, iba naman sa Biblia, ang kambing ay minsan ginagamit bilang simbolo ng mga hiwalay sa Diyos. Matthew 25 verse 32 hanggang 33, ang mga tupa ay at kambing. Kaya kung ginagamit ito bilang insulto, mali at hindi karapat-dapat sa mahal na birhen. No? Si Maria ay pinagpala ka sa babaeng lahat sa Lucas 1:28, 45, 42. Hindi siya may kumpara sa goat na negative symbol. No, sa Catholic balance, no, kung ang goat ay greatest of all time, maaari nating sabihin, yes, she is the greatest among creatures. No? Kung goat naman, insulto sa totally false dahil malinaw sa Biblia at tradisyon na si Maria ay banal, malinis at pinagpala. Yan pong sagot natin kay kay Crip. Salamat, Crip. Bro, paano daw siya bro? Kung ganun daw ang sitwasyon, parang may pre-existence si Mama Mary. Hindi pa sinabi pre-existence, nag-exist na si Maria bago pa man siya. Hindi yun. Ibig sabihin, hindi yun ang ibig sabihin ng nung sinabi namin Immaculate Conception. Ibig sabihin namin, nung siya ipinaglinim Saint Anne, definitely hindi na siya nadapuan ng kasalanan dahil tinanggap niya na yung kaligtasan ni Jesus. Hindi ibig sabihin na si Maria nag-e-exist bago pa man siya ipaglihi. Hindi yun ang ibig sabihin. Kuya Gerald, hindi ba mali ata na nagpo-fall si Mary sa infinite regression? Kasi magpo-fall lang si Mary yung Immaculate Conception sa infinite regression ng philosophy. If pareho silang binigyan ng title na full of grace, for example, si Mary, si Saint Anne, tapos yung mother ni Saint Anne, saka palang mag-a-apply yung infinite regression, baka ang minimin nila dyan, special pleading fallacy, which is hindi rin mag-apply ang special pleading fallacy doon. Kasi si Mary lang ang may title ng full of grace. Saka yung yung special pleading, kailangan yung category A and category B should be in the same circumstance. Hindi naman si Christ nakipagpalit ng DNA kay Saint Anne, kay Mary lang. So hindi nag-a-apply yun. So anong tanong mo, bro? Anong tanong mo dyan? Parang sinagot niya yung concern ni ni Solas. Okay. Thank you sa salamat sa kasi ina-apply nga yung infinite regression sa Immaculate Conception. Sinabi na ni Bro Gerald kanina, bro, yung bro, bago pa man magkasala, niligtas na si Mama Mary. Oo. Preemptive salvation. Preemptive. Yun ang naging preemptive salvation. Preemptive solas. Kumbaga ba natanggap na ni Maria yung kaligtasan ni Jesus. Tayo kasi hindi preemptive ang salvation natin.
Oo, tayo kasi kumbaga ba parang ay sino to? Nagdodoble. Solas, si Ito Solas. ni Siya Solas, yung nagtatanong. Ah, Kuya Gerald, Preemptive salvation yung ano po ba tinanggap. ang ibig sabihin ng paggawa ng mga statue ng mga Katolik po? Okay, ganito, no? Yung punta tayo sa Exodus 20 kasi yung ginagamit eh. 'Di ba sabi doon sa Exodus 20, huwag kayong gagawa ng anumang inanyuan sa langit, sa lupa at sa dagat, 'di ba? Actually, yung utos na yon, may kinalaman yon sa Diyos-Diyosan ng Egypt. Kasi ang Egypt kasi maraming dinodiyos yan eh. Dinodiyos nila yung araw. Dinodiyos nila yung mga hayop. Dinodiyos nila pati Nile River. Ang mga Israelita, 'di ba inalipin sila sa Egypt for almost 400 years, no? So na-adapt nila yung kultura ng Egyptian kasama ng Diyos-Diyosan. At hindi mawala-wala sa kanila yung Diyos-Diyosan ng Egypt. Na 'di ba nung umalis si Moses sandali, pagbalik meron ng golden calf. Yung golden calf, si Apis yun, isa sa mga Diyos-Diyosan sa Egypt. So ibig sabihin hindi mawala sa kanila yung kultura. Ikaw ba naman ang mabuhay doon for almost 400 years 'di ba? Hindi madaling alisin sa sistema mo eh. So, nahihirapan silang bitiwan yung Diyos-Diyosan Egyptian. Kaya yung utos na yon ni Yahweh, very particular yon sa Diyos-Diyosan ng Egyptian. Ngayon, kung titingnan natin ang konteksto, ang pinagbabawal ng Diyos ay hindi imahin niya. Ang pinagbabawal ng Diyos ay imahin ng Diyos-Diyosan. No? Kaya mahalaga na titingnan natin yung konteksto ng mga Bible verse na ginagamit. Kung konteksto ang pag-uusapan ng pinagbawal ni Yahweh ay imahen ng mga Diyos-Diyosan, hindi imahen niya. Now, nakita ni Yahweh na hindi po pwedeng mabuhay ang Israelita na walang imahen niya. Kasi si Moses noon, 'di ba, siya yung parang tumatayong imahen ng Diyos eh. Nung umakyat sa Mount Sinai, naghanap yung mga Israelita ng imahen ng Diyos. Ang ginawa nila, yun nga, gumawa sila ng golden calf. So, kaya ang ginawa ni Yahweh, siya mismo nagpagawa ng imahen, yung Ark of the Covenant. Kasi doon makikita na kailangan ng tao ng physical object kung saan makikita nila yung imahen ng Diyos eh. Remember, material tayo eh. Ang Diyos kasi metaphysical, no? Hindi natin siya makikita, hindi natin siya mahawakan, hindi nga natin siya maririnig. Diba? Ang tanging paraan para maging bahagi natin ng karanasan ng Diyos, kinakailangan ng Diyos bumaba sa kasaysayan natin. Kaya nga siya nagkatawang tao. Kaya nga siya nagkaroon ng muka. Kaya nga siya narinig. Kaya siya nahawakan ng tao. So ang Diyos naging bahagi ng buhay ng tao nung siya ay nagkatawang tao. At yung pagkakatawang tao na yun ng Diyos, hanggang ngayon nagiging bahagi ng karanasan natin. Sa pamagitan ng Eucharistia, di ba? Sa Holy Eucharist, ang Diyos nakikita pa rin natin. Nahawakan natin. Nagiging bahagi pa rin ng karanasan natin. Yung mga imahen, bahagi yon, no? Bahagi yon ng pangangailangan ng tao para maging para maging karanasan niya ang Diyos. Kailangan makita niya ang Diyos sa mga physical object, which is naiintindihan ng Diyos yon. No, naiintindihan niya. Kaya nga nagkatawang tao ang Diyos eh. Kasi alam niya na kung hindi siya magkakatawang tao, hindi makikilala ng tao kung sino ba ang Diyos ng lubusan. Diba? Kaya nga si Jesus yung kaganapan ng revelation ng Diyos eh. Kaganapan ng pagpapakilala ng Diyos eh. Kinakailangan magkatawang tao ng Diyos para lubusan natin siyang makilala. Kaya yung paggamit ng imahen, as long as imahen ng Diyos, o imahin ng mga taong nagpapakilala sa Diyos, walang masama. No? Kaso lang, ito naman, may mga Katoliko naman kasi rin, di ba? I mean, may mga Katoliko tayo na ang tingin sa imahen minsan hindi na rin representation. No, meron akong napuntahang lugar na yung Santo Niño daw sinasapian ni Jesus Christ, yung estatwa ng Santo Niño.
Di ba? Hindi totoo yun. Hindi naman pwedeng sumapi ang Diyos sa imahen. Di ba? So, minsan kasi may mga tao naman na wala na rin sa lugar yung paggamit ng imahen, no? Kaya nga kailangan kinakatikay sila. Pero hindi bawal ang paggamit ng imahen, no? Po, kuya. Kuya, okay po. Ay, Kuya Gerald, okay lang po magtanong lang po ako sa inyo po, Kuya Gerald. Pero wala lang pong yung parang pagtatanong na may pagkasigawan o ganon. Okay lang po, Kuya. Sige, go ahead. Okay lang. Friendly, kuan lang po. Friendly na pagtatanong, friendly na pagsasagot. Kasi gusto ko lang din malaman yung side nyo po. Okay. Bro, Kirito. Kaya pag may question ka, wag mo lang wag mo lang siyang i-rebat para mas maintindihan mo yung paliwanag. 'Di ba? Kasi kung i-rebat mo siya, magkakagulo kayong dalawa. Hindi naman po ako pumunta para maggulo po. Okay. Wala po sa akin, Kuya Anton. Kasi po Kuya Gerald, okay lang po ba Kuya Gerald, sana hindi lang po kayo ma-offend or yung sa mga katanungan, baka mayroon akong masabi na hindi maganda. Inaan mo lang yung sound mo kasi siya. Parang nagfi-feedback sa akin. Ay sige yan. Okay Sige, po. magtanong ka na. Kuya Gerald, kasi sabi mo nyo po kanina po kay representation po siya ng imahe ng Diyos po. Tama po ba yung sinabi nyo? Yung tanong ko po, Kuya, about dyan is, kung representation po siya sa imahe ng Diyos, parang may nababasa naman po sa Biblia na walang sino mang tao ang nakakita pa sa Diyos. Tapos, paano nyo po masasabi na yung representation ng imahen po is yun yung Diyos o yun yung imahe mismo ng Diyos po? Sige, salamat sa tanong. Okay. Pero sabi sa Bible, 'di ba, na si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kasi yun nga ang dahilan kung bakit ang Diyos nagkatawang tao. Para magkaroon ng mukha ang Diyos sa lupa. Kasi remember ang history of salvation, pag sinabi history of salvation, ito yung kasaysayan sa Biblia, no? Although ang history of salvation hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin. Ang purpose niyan, ang Diyos bumaba sa kasaysayan natin para i-reveal niya sarili niya, no? Yung revelation, no? Para ipakilala niya ang sarili niya, para ipaalam sa atin ano ba kalooban niya. Ngayon, hindi mangyayari yon kung mananatili ang Diyos sa langit. So, kinakailangan ng Diyos bumaba sa lupa, maging bahagi ng kasaysayan natin para makilala natin siya kung sino siya. So, sa pamagitan ni Jesus, ang Diyos na hindi nakikita, na Espiritu, ay nagkaroon ng muka. Yung Diyos na hindi natin naririnig, hindi natin alam kung may lengguwahe ba ang Diyos. Pero sa pamagitan ni Jesus, narinig siya ng tao. Kaya nagkaroon tayo ng Biblia ngayon. Sa pamagitan ni Jesus, na naranasan ng tao yung pagkilos ng Diyos. Okay. So ngayon, yun ang dahilan kung bakit yung Diyos na Espiritu ay may larawan sa simbahan ngayon. Kasi nagkatawang tao siya. Okay. Now, ang tanong mo siguro, paano yun? Accurate ba yung picture sa Catholic Church ng mukha ni Jesus Christ? Ganun ba yung mata niya? Ganun ba yung tenga? Ganun ba ang bibig? Unang-una, kapatid, kapag tinignan mo yung history ng early Christian, nung sila yung nagtatago habang pinipersecute sila, sa bato, nilalarawan nila yung story ng Bible. Kasama doon yung picture ni Jesus Christ na akala mo parang picture na ginuhit ng bata lang. Okay, ang purpose nun, hindi naman para mag-provide ng accurate na mukha ni Jesus, kundi para i-provide sino ba si Jesus Christ sa kanila. No? Kasi wala silang Biblia naman, hindi naman sinusulat ng Biblia nung time na yun. So, ipapakilala sa pamagitan ng pagguhit, sino ba si Jesus sa buhay nila. Sa ating mga Catholic, ganoon din. Meron tayong Sacred Heart of Jesus,
na kung saan yung imahe na yun pinapakilala ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Di ba? Nandiyan dyan yung picture ni Jesus Christ na Kristong Hari, kung saan pinapakita si Jesus Christ bilang makapangyarihang hari sa atin. Ano? So, ibig sabihin, yung mga larawan sa simbahan, ang purpose niya ay hindi magbigay ng accurate na muka ni Jesus Christ, kundi mag-provide ng kwento. Sino ba si Jesus sa buhay natin? Okay. Alam mo ba yung mga picture sa simbahan before? Kasi ang Biblia naman ay hindi naman yan napapublish, no? Dahil wala pang printing machine. Ang simbahan lamang ang merong Biblia. Yung mga larawan sa Bible, yung mga kwento, nasa painting. Kaya nga maraming simbahan ng Catholic Church na merong mga fresco yung painting sa ceiling, sa wall, pati yung mga glass, no? Puro picture ng Bible history. Ang purpose kasi ng mga images ay para ipakita, no? Yung ginawa ng Diyos sa buhay ng tao. Kung paano kumilos ang Diyos sa history of salvation. Okay, parang Bible yan, bro. Ang Bible, hindi naman niya objective mag-provide ng accurate history Actually, pag binasa mo nga yung 3 ebanghelyo, hindi nga pare-pareho yan May pagkakaiba ng kwento. Kasi hindi historian ang mga ebanghelista. Ang purpose ng mga ebanghelista ay para ipakilala sino ba si Jesus. Ano ba ang ginawa niya nung panahon na yon. The same way, ganoon din ang mga larawan sa simbahan. Hindi para mag-provide ng accurate na mukha ni Jesus. Ang purpose niya ay para ipakilala sa atin sino ba si Jesus Christ sa pamamagitan ng mga larawan niya. Okay? So, yun yung purpose ng mga imahen. Hindi para mag-provide ng accurate na mukha ni Jesus Christ. So, dagdag ko para dito po. Okay ba? Okay, dagdagan natin. Maganda yung paliwanag ni Brother Gerald. So, ang ginagawa ng simbahan talaga sa mga imahe at tribulto ay hindi ginawang Diyos, hindi paalala lamang ng banal na tao o ng mismong Diyos. Dalawa, tulad ng larawan ng mahal sa buhay na nakalagay sa wallet o dingding, hindi mo sinasamba ang litrato, pero ito ay nagpaalala sa iyong ng taong mahal mo o sino. Ang Diyos ang unang nagmahal sa tao. Tandaan natin yan. Kaya nga, nararapat lang, meron tayong mga imahe. Kaya mga nagtataka po sa mga ibang sekta, marami din silang mga imahe ng founder. Ganon din ang Katoliko dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa tao. So may mga batayan pa nga, Brother Gerald, no, sa may ang Diyos nga inutos mismo ang gumawa ng mga larawan katulad ng kirubin, anghel sa ibabaw ng kaba ng tipan, sa bilang sa Exodus 25 verse 18 hanggang 19, bilang 21 verse 8 hanggang 9, inutos ng Diyos kay Moises na gumawa ng tansong ahas, no? Ibig sabihin, hindi ang paggawa ng imahe ang masama, kundi ang pagsamba dito bilang Diyos. Yan po ibig talaga sabihin yan, no? So, kaya kung Katoliko naman, ang mga Diyos-Diyosan o repulto o Diyos o Katoliko imahe, repulto, paalala tunay na Diyos ng banal na lingkod ng Diyos. Kaya katulad din ng katulad ng mga sinabi ni Brother Gerald kanina, may mga binyagang Kristiyano, ito yung mga tinawag na nominal Catholic. May repulto kang Santo Niño pero may hawak na barya. Yan yung mga Diyos-Diyosan. No? Tapos meron ding ginawang pangpaswerte. Yan ang mga Diyos-Diyosan. Sample lang yan. Yan po yung sample na talagang delikado po talaga pag may ganyan. No? So yan yung mga nakikita natin sa mga nominal Catholic. Kaya meron tayong Bible study araw-araw to. So maganda ito para mas matutunan natin. Parang nawala yung solas Nawala siya. Siya yung nagtatanong ba? Ay, hindi yung si Clarito. No, nawala yung Clarito. Nalaglag siya, bro. Baka kanina pa mahina signal nun. So, sagutin ko lang ito sa baba para naghahanap kayo ng ibang tanong, pero sagutin ko na ito. Si Solas naman ito, paano niya tanggapin daw yung salvation is hindi pa nga siya nag-i-exist. So, nasagot na po yan kanina ni Brother nasagot na po yan ng so ang natin dito, ang paliwanag ng simbahan talaga dito. So napakagandang tanong yan, no? Madalas na nilito ang iba. Ang sagot diyan, isa lang ang pinagmulan, kaligtasan. Tandaan natin ang pinagmulan ng lahat, walang iba kundi si Jesucristo ang Diyos lamang. Pero ang paraan kung paano tanggap ni Maria at ang ibang tao ang kaligtasan ay magkaiba ang anyo.
So dalawang uri nga ng ang kaligtasan, no? Pinaliwanag na, napakagandang paliwanag ni Brother Gerald kanina. So dalawang paraan ng kaligtasan. Una, kay Maria, ito yung tinatawag nga, sinabi ni Brother, preventive, no? Preserved salvation, yun po yun. Sa pamagitan ng Immaculate Conception, iniligtas siya ni Kristo mula sa papasimula bago pa siya mahawa ng original sin. Para bang inalis ang sakit bago pa man siya mahawa, parang ganon. Kaya si Maria ay niligtas pa rin ni Kristo, pero in advance, ang sa kanya advance lang. Ikalawa, sa karaniwang tao, tinatawag na healing, restorative salvation, tayong lahat ay pinanganak na may original sin. Yan naman pagkakaiba sa atin. Nilinis tayo sa pamagitan ng bautismo naman at sa grasya ng sakramento. Para bang nagkasakit tayo, ito yung mga analogy, example, nagkasakit tayo, tapos saka tayo ginamot ng Diyos. So napakaganda, no? So halimbawa sa Biblia, itong Fall of Grace sa Lucas 1:28, natanggap na niya ang grasya ng Diyos sa simula pa lang. Ang tayo naman ay for all have sinned and fall short of the glory of God sa Roma 3 verse 23. Kailangan nating mahugasan at mapataw. So ang analogy ko dito sa Fall of Grace, parang baso. Alam mo yung puno, yung tubig na basong punong-puno. Kahit lagyan mo siya, hindi na siya madagdagan, hindi na siya kasi yung punong-puno umaapaw eh. Yan po yung Fall of Grace. Kaya si Maria, narapat lang siya tatawaging Fall of Grace. Yan po, salamat. And then addition ko lang doon sa sagot ko kanina, no, kung gaano tayo nakatitiyak na yung larawan ba ni Jesus accurate ba na yung mukha niya. Actually sa Old Testament nga yung imahe na pinagawa ni Yahweh, kahon eh. Oo. Kahon. Diba? Mukha bang kahon ng Diyos? Propeta, meron din silang mga bato. Palatandaan na yun nila. Diba? Virgin Mary, pwede rin magtanong. Nandito ka na. Sa sige. Ang gusto ko lang itanong, willing ba kayong makipag-debate? Ay, mayroon kami official na debater, bro. May official kami debater kami dito. Mga lang kami dito, mga preaching, turo sa Tiga-TR yan, bro. Tiga-TR yan. Ginamit lang yung Tiga-TR yan. Sa kay Boy Litra. Yung mga official debater namin yun, sila Mirson Mananile. Baka gusto mong pumasyal uli sa TR. Okay, ganito, no? Ang problema sa pakikipag-debate sa Iglesia ni Cristo, literal kasi sila, hindi contextual. Kaya hindi magmi-meet, no? Kaya yung mga question nila pagdating sa debate, very literal yung pagkakatanong. Na kapag sinugot mo, mawawala ka sa konteksto ng aklat ng Biblia kung saan kukunin yung sagot, kasi yung tanong niya literal nga. Kaya yun ang problema sa ang Biblia kasi natin, Virgin Mary, kung sino man ang pangalan mo, sino ka man. Ang Bible kasi natin, ang approach dapat yan contextual, hindi literal. Remember, sinulat yan ng mga taong nabuhay 2,000 to 3,000 years ago. Iba kultura nila, iba lengguwahe nila. So, isinulat yan sa lengguwahe natin, pero hindi sa kultura natin siya isinulat. Yun ang problema, no? Ay maraming mga Kristiyano tulad ng Iglesia ni Cristo, MCGI, the way kung paano nila ni-interpret ng Bible ay very literal, meaning kung ano yung nabasa nila, yun na yung interpretation nila, which is wrong. Kasi ang Bible may malalim na kahulugan yung mga salitang binabasa mo, dahil iba kultura niyan. Kaya pag dinaan mo yan sa debate at literal ang magiging usapan diyan, mawawala sa konteksto yung usapan. Kaya yun ang hirap, no? Okay lang ba na pasok ko yung account ko dito? Magpapalit lang ako ng account tapos pasok ko yung account ko. Okay lang ba yun, bro? Si Midan ng The Revealers yan, bro. Pwedeng mo gamitin yung Virgin Mary in respect kay Mama Mary. Bakit naman? Kasi kami man ay naniniwala kami na birhen talaga si Maria.
Kami Oo, paniniwala pero yung din namin yun eh. Noong okay, bago siya manganak kay Kristo, paniniwala talaga namin Birhen Maria talaga siya. Salamat bro sa pag-amin. okay, Salamat, salamat. good. Good. Okay lang ba yung bro Gerald? Papalit lang ako ng account tapos akyat ulit ako. Para lang makapagtanong. Sige bro, Kung sige ayaw bro. nyo ng debate, okay lang. Sige bro. Sige, palit lang ako ng account bro. Sige. Hindi kasi sila Kanina pa nasa babayan. ganun na. Dalawa pala yung Nakikinig account na- niya. Hindi kasi Kanina pa sa babayan, nakita ko na. saka yung nila, aral nila talaga nakakatakot. Lalo na pag Christology yung topic. Grabing pinuputol. Katulad itong Colossus 2 verse 9, ito. So, ginagamit nila ito. Minsan, tatanggalin nila yung kabuuan ng talata. Sapagkat kay Kristo nananahan ang kapustusan ng pagka-Diyos, saan yung katawang tao. Hindi parang Diyos, kundi fullness of deity, dual bodily. So, yan po yung nila. Yan po yung mga nila. Hello? O yun, ba't nagtago? Kasi sa ibang account. Hindi, honestly speaking, bro Gerald, kami man talaga mga iglesia ni Cristo, bago ipanganak si si Cristo, kami naniniwala talaga kami na virgin talaga si Maria noon. Ay, salamat bro sa pag-amin. Salamat. Paniniwala talaga namin yun. Thank you naman. Salamat. Anyway, magtatanong na lang ako, bro Gerald. Sige, magtanong Total, ayaw nyo naman ng okay lang sa amin yun. Ang gusto kong itanong, yung sa statement na narinig ko kanina sa iyo, bro Gerald. Sabi mo kanina, kailangan talagang bumaba ng Diyos. So, gusto ko lang itanong, from heaven to earth, literal ba na nagkaroon ng Kristong galing sa langit papunta sa mundong ito? Sorry, hindi ko na parang malabo. Daw ba bro na may Nagkaroon na? may Diyos na bumaba? Literal ba na mayroong Kristo from heaven down to earth? Sabi mo kasi Yes, bumaba. meron. Alin? Sabi mo kasi bumaba. Sige, sagot ka bro. Kikinig ako. Okay, ang Diyos nagkatawang tao, di ba? Sa pamamagitan ni Jesus. Yun yung ibig ko sabihin na bumaba. Ngayon ganito bro, wag mo kong hahanapan ng mga paliwanag ko kasi minsan ang Biblia, ini-interpret natin yan sa sariling salita natin. Pero yung konteksto ng aking pagkakapaliwanag ay pareho sa konteksto ng aklat. Nawala siya. Nawala. Malinaw naman yung nasa Juan Okay, sige, sagutin na lang. Klarong-klaro pasikat ng araw. Sagutin na natin. Sige, sagutin mo lang bro. Oo. So, hindi kasi po pwede na yung paliwanag ko, yung mga salitang ginagamit ko, Territory ka na sumipa hahanapin sa mo ng Gerald. Nalaglag. ay, hindi ko alam. Walang akong Anyway, sige ginagawa. lang, tuloy lang bro, tuloy lang. Okay, so ganito, no? Una-una, ipapaliwanag ko lang. Kasi magkakaiba tayo ng paraan kung paano natin ini-interpret ang Bible. So, nasa sayo yan kung tatanggapin mo yung paraan ng pagpapaliwanag ko. Okay, ang pagbibigay ng interpretation ng Bible para mga Bible scholars, may mga salitang ginagamit sa paliwanag na hindi mo dapat hanapin yung eksaktong salita doon sa Bible mismo. Kasi ang Biblia, pag binibigyan ng interpretation yan, siyempre gagamit tayo ng sariling salita natin. Ang mahalaga doon, yung laman ng pagpapaliwanag ko, nandoon sa konteksto ng aklat. Pag sinabi ko na ang Diyos ay bumaba sa lupa, yun yung paraan ng pagpapaliwanag ko na kung saan ang Diyos ay nagkatawang tao. Again, baka sabihin mo na naman, saan makikita yung salitang nagkatawang tao? No? Doon tayo nagkakaroon ng problema kasi yung mga terminologies, pilit yung hinahanap eksakto doon sa paraan ng pagsasalita ng Bible. Hindi ganoon, no? Okay, ganito. Bakit ba kami naniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao? Okay.
mahabang paliwanag ito, but it's up to you kung tatanggapin mo o hindi, no? Di ba meron tayong Old Covenant at New Covenant sa Bible? Kaya nga hinati sa dalawa yan. Ang Old Covenant, no? Pag sinabing covenant, ang Diyos ay nakikipagtipan sa atin. Siya ay nakikipagrelasyon. At pag sinabing tipan, ito ay kasunduan na bigayan ng sarili. Pag hindi ka tumupad sa tipan, ang produkto nun kamatayan, no? Now, sa Old Testament, ang Diyos ay nakikipagtipan sa tao 5 ulit. Kasi every time na ang Diyos nakikipagtipan sa tao, laging nabibigo ang tao. May pakikipagtipan ng Diyos kay Adam, nabigo. Nakipagtipan ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Noah, nabigo. Nakipagtipan ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Moses, nabigo. Okay? Hanggang umabot kay David, no? So ngayon, sa bawat pakikipagtipan ng Diyos sa tao, meron siya inihirang na mediator o representative. Nandiyan si Adam, nandiyan si Noah, nandiyan si Abraham, si Moses, si David. Magbabasa mo naman sa Bible yung pakikipag-covenant ng Diyos sa kanila. May mga biblical references yan. Ano? Wala akong time para ibigay sa iyo. Nagbabasa ka naman ng Biblia eh. Hanapin mo na lang. Now, doon sa Old Testament, wala pang kalinisan ang kasalanan ng tao. Wala pa rin grasya ng Diyos kasi wala pa naman si Jesus. Wala pa naman ang Holy Spirit. Ang tanging paraan lamang para hindi sila mawalay sa Diyos ay sumunod sa batas. Kaya meron silang tinatawag na moral law at meron silang ceremonial laws na kailangan nilang strictly sundin para hindi magkasala. And yet, nagkakasala sila kasi hindi sapat ang batas. Okay? At ang mga mediator noon ay tao lang. That is the Old Covenant. Now, dumating ang New Covenant. Sino ba ang New Covenant? Si Jesus Christ. Ngayon, sa New Covenant, ang Diyos na mismo ang nagkatawang tao. Bakit? Kasi hindi kaya ng tao eh. Kung sila lang, kinakailangan ng tulong ng Diyos. So, ang Diyos ngayon, nagkatawang tao, at siya na ngayon ang tumayong mediator. Okay? At doon sa bilang mediator, meron ng kapatawaran ngayon ang kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Sabi nga sa letter to the Hebrews, sa Old Covenant, ang pari kahit mag-alin ng paulit-ulit, hindi sapat para makalinis ang kasalanan ng tao. Pero kay Jesus, isang beses lang niya inalin ang sarili niya, sapat na. Okay? And then ngayon, nung pinadala niya ang Holy Spirit, meron ng grasya ng Diyos. Kaya nga ang Old Covenant, ang tawag dyan ay Age of Law. Ang New Covenant, ang tawag dyan ay Age of Grace. Now, mas superior ngayon ang New Covenant kaysa sa Old Covenant. Kung tao lang si Jesus, malamang magiging failure din siya katulad ng mga nakaraang mediator sa Old Covenant. Yun nga ang dahilan kung bakit ang New Covenant ay superior sa Old Covenant. Kasi ito yung panahon na kung saan ang Diyos mismo ay bumaba na sa kasaysayan ng tao. Okay? Which is hindi naman imposibleng gawin ng Diyos. Kasi wala namang imposible sa Kanya. Remember, God is beyond space and time. Nasa ibabaw siya ng space and time. Ang tao nasa loob ng space and time. Wala tayong kakayang lumabas dun sa space and time para abutin ng Diyos. Ang tanging paraan para marating tayo ng Diyos, bumaba siya sa space and time na yon. So, ang ginawa ng Diyos, nagkatawang tao siya para marating tayo. Okay? Yun ang dahilan kung bakit in-establish ngayon ni Jesus Christ yung New Covenant. Kapag tao lang si Jesus, then wala siyang pagkakaiba ang New Covenant sa Old Covenant. Parehas lang sila. Okay? So, kung titingnan mo ang konteksto ng Biblia, no, kung pag-aaralan mo, doon mo makikita malinaw na ang pagkakatawang tao ng Diyos ay mahalaga. Hindi mo pwedeng hindi siya magkakatawang tao. Which is, wala namang problema kung tayo, paniniwalaan natin na ang Diyos ay nagkatawang tao dahil gusto niya tayong abutin. Gusto niya tayong makasama. Gusto niya tayong hindi mawalay sa Kanya para yung bagay na hindi natin magagawa, matutulungan tayong gawin.
I'm not sure kung bakit nagkakaroon ng problema sa iba natanggapin ang pagkakatawang tao ng Diyos. Kasi kung titingnan mo ang konteksto ng Biblia, naka-align yon yung ganung paniniwala. So, yun yung sagot ko. Now, it's up to you kung magiging acceptable sa iyo yun o hindi. Next question, Brother Gerald. Nabanggit po ninyo na ang Old Testament ay walang biyaya. Hindi ko sinabi biyaya. Sinabi ko grace. Grace. Iba ang grace, iba ang biyaya. Ang grace. Iba ang blessing, iba ang grace. Ha? Iba ang grasya. Iba ang biyaya. Iba ang biyaya sa grasya. Ang grace. Oo. Ano pinagkaiba nun? Ano bang tinutukoy mo muna? Ay, i-define mo na lang kung ano ba ibig sabihin mo ng biyaya. Kasi kung pareho lang naman ang understanding mo sa grace at biyaya, walang problema sa mga salita. Ano ba ang definition mo ng biyaya? Actually, hindi na dapat kailang bigyan ng definition pa yun kasi given na yun. Diba? Dapat ganun yun. Hindi nga. Ano nga ang definition mo na lang ng biyaya? Para magkaintindihan na tayo sa discussion natin. Kasi sabi mo kanina, Brother Gerald, ang Old Testament ay hindi binigyan ng biyaya. So, gusto kong mag-question about doon. Yun ang gusto ko lang usisain ba. Okay ba sa iyo yun? Kung hindi, di palitan ko na lang. Ganun lang. Hindi, i-define mo muna. Kasi para magkaintindihan tayo, baka mamaya iba yung understanding mo ng biyaya, iba yung sa akin. So, i-define mo muna para magkaintindihan tayo. Ang Tagalog, ano yung sabihin? Ang Tagalog kasi ng grace, Brother Gerald, is biyaya. So, ang English ng biyaya ay grace. So, nung sinabi kong ang Old Testament, sabi mo ay hindi binigyan ng biyaya, sabi mo magkaiba ang biyaya at grace. Sabi ko naman... Hindi, kaya nga, tatanungin kita, ano nga ang, i-define mo na lang para malinaw sa atin. Ano ba ang pagkakaintindi mo ng biyaya na lang? Well, kung biblically speaking, biyaya means mga bagay na ipinagkaloob ng Panginoon. Ganon. Ay, hindi lahat ng pinagkaloob ng Diyos ay matatawag na grace. Ano ang ipinagkaloob ng Diyos na hindi biyaya? Ay, hindi. Grace nga pinag-usapan. Yun nga, kaya hindi tayo magkasundo. Ito. Paliwanag ko. Ang paliwanag ni Brother Gerald kanina, sinabi niya parang walang biyaya. Sa Old Testament, pero hindi pa buo. Hindi pa siya full na biyaya. Kaya ang mga tao noon, laging nagkasala. Ito, paliwanag ko sa iyo. Bakit parang walang biyaya? Yan ang paliwanag ni Brother Gerald kanina. Sa Lumang Tipan. May biyaya na sa Old Testament pero hindi pa buo. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng tulong, grasya sa mga tao. Halimbawa, kina Abraham, Moises, David, propeta at iba. Pero ang biyayang ito ay hindi pa ganap kasi inihintay pa ang pagdating ni Kristo. So, yun ang ibig sabihin ni Brother Gerald kanina. Sa theology, ito ay tinatawag na prevenient grace, biyayang naghahanda. Ikalawa, batas lang ang nasa Old Testament, hindi pa ang kaloob ng Espiritu. Yan, sinabi ni Brother Gerald kanina, wala pang si Kristo at yung banal na Espiritu. No? Sa batas lang, nasa Old Testament, hindi pa kaloob ng Espiritu. Sabi ni San Pablo, makinggan mo, sapagkat ipinigay ng kautusan sa pamagitan ni Moises, dumating ang biyaya at katotohanan sa pamagitan ni Hesus Kristo. Mababasa natin sa Juan 1:17. Ang Lumang Tipan ay nakatuon sa batas. Gawin mo ito, iwanan mo ito, ganon. Pero ang tao dahil mahina at may original na kasalanan, palagi silang nadadapa. Yan ang ibig sabihin ni Brother Gerald kanina. Kaya nga nagkaroon ng kaya nga bumaba, hindi talagang nasa talagang ang yung bugtong na anak na talaga, no? Kulang ang paglilinis, no? Ang mga handog, ito yung tinatawag na sacrifice ng Old Testament, hindi talaga na makapawi ng kasalanan ng buo. Sabi ng Hebrew 10 verse 1 hanggang 4, paulit-ulit nilang ginagawa ang mga handog kasi hindi pa tunay na nakapagligtas. Si Kristo lang ang tunay na handog talaga, nagdadala ng biyaya ng kaligtasan. Pagdating naman sa
bagong tipan, sapagkat si Jesus ay dumaloy ang buong biyaya. Ito na yung buong biyaya. No? Ay hindi natin alam. Yung iba, hindi tinatanggap yung buong biyaya pagdating kay Kristo. Yung iba, nandyan na nga, hinahain, hindi pa tanggapin. Katulad ng Eucharistia. No? Hinahain na, nandyan na. Ay, yung iba, ayaw maniwala, ayaw tanggapin. O, nasa iyo, buong biyaya na yon. Grasya yon. Ang Espiritu Santo ay binuhos. Ito'y tinatawag na sa Pentecostes. Kaya't ang biyaya ay hindi na isang panlabas, batas, kundi panloob na kapangyarihan na papatibay sa tao laban sa kasalanan. Kaya si San Pablo nga kung paanong sumasagana ang kasalanan, higit sa sumasagana ang biyaya. No, ayon niya si San Pablo ito sa Roma 5:20. No, hindi dahil walang biyaya sa ultisan, kundi hindi pa ganap, hindi pa buo, hindi pa kumpleto. Kaya laging nadadapa ang Israel ay parang bata na tinuturuan ng Diyos sa pamagitan ng batas. Sa New Testament, dumating na ang kaganapan, si Kristo mismo, ang biyaya ng Diyos. Diyos lang, yan yung paliwanag ko. Nagkagan mo, bro? Siguro meron kasing term sa Catholic na tinatawag na sacramental grace. Hindi kasi pala Catholic yung kausap natin, sorry. Meron tayong kasi tinatawag na sacramental grace kasi na wala yun sa Old Testament, pero sa New Testament nandoon, like yung kalinisan ng kasalanan. Diba sa Old Testament wala pa naman, sa New Testament nandoon, no? So yun yung ibig sabihin doon, Midan, no? Ayan bro, sa Romans chapter 6 verse 15, ano nga ang nagkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. Sa lumang tip sige. Wala pa tayo sa grasya. Bagong tipan, nasa grasya na tayo. Kumbaga ba malinaw po ba? Nasa batas tayo kasi sa Old Testament sa New Testament nasa sacramental grace na tinatawag. Pwede mag-follow up, Bro Gerald? Sige, pero may pasok kasi ako, panggabi ako 10 o'clock ang pasok ko, no? 9:39. Sige, pero sige, isang question na lang. Huling tanong. Pasok ako. Oo. Sige, ganito. Hindi ko talaga mag-gets kung anong point ninyo. Maintindihan. Sige, okay lang. Midan, sige. Ang nag-gets ko ay ganito. Merong biyaya ang Old Testament, pero hindi kumpleto. Yun ang nag-gets ko sa paliwanag ni Jonathan. Yes, tama yun. Pero narinig ko kay Bro Gerald, wala pa. So, ang tanong ko ay magmumula sa Biblia na. Dito sa Aklat ng Awit 84 verse 11, sabi dito, sapagkat ang Panginoon ay araw at kalasag, ang Panginooy magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Ang gusto kong itanong sa part na ito... Anong verse yan, bro? Pakiulit nga, bro. Anong verse? Well, sige, anong Bible verse? Awit 84 verse 11. Ang sabi ni Brother Gerald... Ako muna sasagot, ha? Ako muna sasagot. Ang sabi ni Bro Gerald, wala pa. Pero nag-gets ko kay Bro Jonathan ay meron pero partial. Yun yung paliwanag niya umpisa, bro. Di mo lang naintindihan, bro. Yung paliwanag Gerald. Yun. Nauna kasi siya ng paliwanag. Hindi mo lang nag-gets siguro. Kaya natin si Midan muna para matapos na yung tanong. Sige, Midan. Ay, honestly speaking naman, sabi ko, hindi ko talaga mag-gets ang gusto ninyo. Sabi nga ni Brother Gerald, wala pa. Sabi naman ni Bro Jonathan, meron pero partial. Kaya ang itinatanong ko, Awit 84:11. Sabi dito, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Ang gusto ko itanong dito, ang sabi, hindi daw siya magkakait ng anumang bagay sa mga matutuwid. Tanong, ipinagkait ba ng Panginoong Diyos sa kanyang mga sugo sa Old Testament ang buong biyaya? Ipinagkait or hindi po?
Okay, to sagot diyan ano. Una, i-clarify ko lang ano. Meron kasi kaming tinatawag na sacramental grace, no. Nung pinag-usapan natin kanina ay gracia. Yun yung ibig ko sabihin na wala pa sa Old Testament. Like yung kapatawaran ng kasalanan. Wala pa talaga yun dahil sinabi naman sa letter to the Hebrews kahit ilang ulit na maghandog ang mga pari sa Old Testament, hindi sapat para makalinis ang kasalanan. Pero si Jesus, nung siya dumating na, nakalinis, yung pag-aalin niya ng sarili niya ay sapat na para makalinis ang kasalanan. Yun yung sacramental grace na tinatawag. Now, Midan, bilang response niya sa sagot mo, pinagdamutan ba ng Diyos sa Old Testament lahat ng biyaya? Kung babalikan natin yung sinabi sa letter to the Hebrews na sa Old Testament wala pang kalinisan ng kasalanan, ibig ba sabihin sa Hebrews pinagdamutan ng Diyos yung kapatawaran ng kasalanan sa Old Testament? Hindi, pero hindi pa ibinigay. Remember, kinakailangan munang mamatay ng isang Jesus at muling mabuhay para yung mga kaluluwa ng mabubuti sa Old Testament ay makatanggap ng biyaya, makatanggap ng grasya, ng kapatawaran ng kasalanan. So, ibig sabihin nun, hindi ipinagdamutan pero sa New Covenant ibinigay. Kasi niloob nga ng Diyos, no, nasa plano ng Diyos di ba naniniwala naman kayo sa plano ng Diyos? Sa plano ng Diyos niloob niya na yung fullness of grace, no, yung sacramental grace na tinatawag, ay matatanggap ng tao once na ang Diyos ay magkatawang tao. Yung sacramental grace na yan, hindi pwedeng ibigay ng ordinaryong tao lang. Kailangan ibigay yan ng Diyos. At sino ang nagbigay? Nung inalin ni Jesus ang sarili niya, ibinigay niya yon. So si Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao, meron siyang kakayang ibigay yung grasya na hindi maibibigay ng ordinaryong tao lamang. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo kanina, no? Sorry kasi hindi Catholic ang minsan kasi pag Catholic ang kausap ko, dire-diretso lang ako sa mga pananalita, no? Yun ang sinasabi ko kanina na mas superior ang New Covenant sa Old Covenant. Sa New Covenant kasi, nandoon na yung grasya. Yung sacramental grace naroroon na. Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao na maibibigay na yung sacramental grace sa tao. Isa sa mga halimbawa ko nga dyan ay yung paglilinis ng kasalanan. Na sa Old Testament, wala talaga. Hindi isa ipinagdamutan sa kanila, pero ayon sa plano ng Diyos, ito ay pagkakaloob niya pagdating ni Jesus. Okay, hindi sa ipinagdamutan pero wala pa ibinigay yun nung dumating na si Jesus Christ. Kaya nga mas superior ang New Covenant kaysa sa Old Covenant. Okay? Ngayon, regarding doon sa Salmo, maidagdag ko lang, yung Psalm kasi ang genre niya ay papuri, no? Awit. Minsan may mga pahayag dyan na dapat hindi natin literal na i-interpret. Minsan nga, hindi ko lang nalimutan ko lang yung verse, wala akong time ngayon dahil mamadali ako, may pasok ako. Meron niyang pinahayag dyan si King David sa Salmo na sinabi, Panginoon, pinabayaan mo kami. So, yung bang verse na yon galing sa awit, tatanggapin natin bilang theological truth? Ang Diyos ba nagpapabaya? So, yung awit kasi, yan ang expression ng nararamdaman ng isang tao. Lalo na si King David. Historically speaking, si King David ang sumulat karamihan ng awit. Expression niya yun So, dapat yun, hindi natin tatanggapin ng literal agad yung mga verses na yon. No, mahalagang tingnan natin yung konteksto din ng aklat. No, bakit kaya nasabi yon ni King David do sa particular na chapter ng awit? Kasi ang genre niya ay awit, expression niya ng nararamdaman ng tao. May kasamang emosyon yan. Hindi ko sinasabing yan ay hindi inspired ng Holy Spirit yung Salmo inspired ng Holy Spirit yan, pero remember, dahil tao ang sumulat din, nire-respeto ng Diyos yung damdamin ng taong sumulat. No, hindi naman kasi ang Bible naman kahit inspired ng Holy Spirit, hindi naman ibig sabihin na dinidiktahan ng Diyos yung mga nagsulat na parang mga robot Hindi no? Nirerespeto ng Diyos yung kultura, pag-iisip, damdamin ng taong nagsulat. So yun, meron kong mababasa diyan, i-search mo no, na ang Diyos ay nagpabaya sa amin, no? Parang ganoon yung paraan ng pagkakasabi. So, awit yan. Hindi mo pwedeng tanggapin yun bilang theological truth kasi hindi naman nagpabaya ang Diyos Pero expression kasi yun ng taong nagsulat ng awit Awit nga no? Kaya medyo rin tayo, no? Medyo maging
maging maingat din tayo sa paggamit ng mga salmo. Okay. Walang masamang gamitin, pero tiyakin lang natin na yun ay naayon doon sa konteksto nung Tama. pagkakasulat Tama. ng awit na yun. Tama naman si Brother Gerald. So, dagdagan ko lang. Bakit ganun, Di, Bro dagdagan ko Gerald? lang Midan. Sa ano mo sa awit 84 verse 11. Sa theology naman ito yung ang Diyos ay araw, siya ang pinagmulan ng liwanag, buhay at gabay. Sa teolohiya, ang Diyos ang source ng being and godness. Wala tayong buhay kung wala siya. Tulad ng araw, nagbibigay siya ng init, liwanag at hindi pwedeng pantayan ng tao. Kalawa, at ang kalasag, ano yung kalasag? Siya ang tagapagtangkol ng kanyang bayan. Hindi lang siya ang nagbibigay ng liwanag, kundi siya rin ang proteksyon laban sa kasamaan. Sa New Testament, ito'y natupad kay Kristo na naging ating kalasag laban sa kasalanan at kamatayan. Ang ikatlo, nagbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Anong ibig sabihin nito? Grace, libreng kaloob ng Diyos para sa kabanalan at kaligtasan. Glory, kaganapan ng biyaya, ang pagkibahagi natin sa kaluwalhatian ng Diyos sa langit. Ito'y tinatawag na beatific vision. Ikatlo, teolohiya na pinakita rito ang ordo solotes, solotes, order of salvation. Una, grace sa buhay na ito, satisfying grace. Fully glory sa buhay na walang hanggan. Ikaapat, walang ikakait sa mga lumalakad ng matuwid. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat na pero nakalaan sa kabuang pagpapala sa mga tapat na lumalakad sa kanyang daan. Ito ang koneksyon ng human cooperation at divine grace. Ang Diyos ay nagbibigay, ngunit dapat tumugon ang tao sa pamagitan ng pamumuhay ng matuwid. Sa buong konteksto ng 84 verse 11 ay isang larawan ng divine providence, pagkalinga ng Diyos. Ang Diyos ay parihong pinagmulan, araw at proteksyon, kalasag. Siya ang nagbibigay ng biyaya ngayon at kaluwalhatian sa hinaharap. Ito ay nagpapatunay na walang kakulangan sa Diyos. Siya ang lahat para sa taong tumatalima sa Kanya. Okay. Brother Gerald, bakit ganun? Si David hindi nakatanggap ng biyaya, pero sa unang Samuel 16:1 hanggang 13, nakatanggap pala. Paano ba yung Brother Gerald? Pinaliwanag niya na kanina. Wala akong oo nga nasagot ko na eh. But Midan, okay lang na i-park natin kasi talagang may pasok ako ng 10 PM eh. Bukas na lang. Sige lang, Gerald, balik na lang ako sa susunod na araw. Sige, bukas na lang tayo, Midan. Maaga ka pasok, Midan. Sandali muna. Sandali lang. Midan, ano nga uli yung tanong mo muna? Para at least maano ko lang naka-park. Sabi mo kasi kanina, si David hindi naman nakatanggap ng biyaya. Binabanggit po doon sa unang Samuel 16:1 hanggang 13, si David tumanggap naman ng biyaya. Magkakontra po yung okay, sige, maikli lang. Nabanggit ko na na-clarify ko na kanina. What I'm referring with grace is the sacramental grace. Okay? Hindi ko masasagot ng mahaba ngayon kasi nagmamadali lang ako. Pero paliwanag ko na kanina, yung nasagot ko na kanina yung ibig mo sabihin. Naintindihan naman kita. Okay? Pero nasagot ko na kanina. Pero para sagutin ko in particular, yung particular na question mo, wala akong time dahil medyo mahaba yung isasagot ko. But anyway, Bidan, thank you so much. At least maayos kang nagtanong, maayos kang nakinig. So, sana ganyan lagi usapan natin, ganyan sana yung discussion, yung walang insulto. Ako gumaakit ako sa ibang live at nagtatanong, ganito talaga. Salamat Bidan. Kaso may pasok pa si Brother Gerald. Bukas na lang. Okay. Bukas na lang, agahan natin bukas. Thank you, Brother Gerald. Thank you so much, nagmamadali na ako. Kailangan ko na pag-usapan natin yan bukas, yung Sacramental Grace, saka yung bukas. Kasi hindi alam ng mga mga anti-Catholics. Sige, Brad, thank you. Thank you, Brother Gerald. Thank you, bye-bye. Ingat sa trabaho. Thank you.